Hindi ko makakalimutan ang bahay na aming nilipatan. Isa itong duplex sa may barangay Nayon, Antipolo City. Sinasabing ipinatayo ito ng dalawang magkamag-anak na ang isa ay patuloy na naninirahan sa isang bahagi nito. Ang isa ay umalis patungong ibang bansa kaya pinaupahan na lamang. Kami ang nakaupa sa kalahati. Noong una'y maayos naman ito. May isang maluwag na kwarto sa itaas at isang banyo at maayos na sala at kusina. Sa may kalawakang bakuran ay may mayayabong na puno at malagong garden. Marami na ring bahay ang nakatayo sa paligid. Sa panahong inilagi ng aking pamilya dito ay sa sala ako natutulog bilang pagbibigay daan sa dalawa kong kapatid na babae at magulang ko na matulog sa itaas. Bali-bantay na rin dahil bago pa lamang kami sa lugar at hindi pa alam ang mga klase ng mga tao sa aming paligid. Kahit sa meaning ng bantay ay hindi naman ako nag-fit dahil may pagkaduwag ako. Karaniwang ayos ko sa sala kapag walang magawa, nanonood ng TV, naninigarilyo o kaya umiinom ng beer. Minsan, pag trip ko lahat yon ginagawa ko. Minsan habang naninigarilyo ako at nanonood ng TV, ay may naulingan akong kalabog na nagmumula sa firewall na naghahati sa duplex na aming tinitirhan. Hininaan ko ang volume ng TV sa pag-aakalang galing lang doon. Pero sa firewall talaga nagmumula ang kalabog na parang may nagmamaso sa kabilang bahay. Sinipat ko ang relos ko. Alauna na ng madaling araw. 10 oras nagpupukpok pa sa loob-loob ko. Hinayaan ko na lang. Tumagal ng mga 3 minuto ang dagungdong sa firewall. Nang tumigil ay nahiga na rin ako at nakatulog. Nang sumunod na gabi ay naulit ang pagpupukpok sa pader. Inisip ko at pilit hinahanapan ng dahilan kung bakit magpupukpok ang kapitbahay namin sa ganong oras na ang lahat ay natutulog na dapat. Pero wala ako maikatuwiran. Isang 40 anyos na byuda kasi ang nakatira sa kabila at isang katulong. Bakit naman magpupukpok ang mga ito? Kinabukasan ay tinanong ko ang pamilya kung naiistorbo sila sa ingay ng firewall tuwing hating gabi. Pero wala naman daw sila naririnig na ingay. Ngunit nasundan pa ang pagpukpok ng sumunod pang 2 gabi. Kaya isang umaga ay kinausap ko na ang kapitbahay namin. Ang katulong na Gemma ang nakausap ko. Day, sino ba'y nagpupukpok dyan sa inyo tuwing hating gabi? Sinong nagpupukpok? Kumunot ang noo nito at nagtataka. Gabi-gabi na kasi ako nakakarinig na parang may bumabangga sa firewall. Wala naman nagpupukpok sa amin, kuya. Pakli ng katulong. Lumabas ang matandang babae na may-ari sa front door ng bahay. Nakatingin sa amin. Bakit ano yon, Gemma? Tanong nito. May naririnig daw po siyang pumupukpok sa firewall tuwing gabi. Sagot naman ng maid. Tuwing hating gabi, paglilinaw ko. Natigilan ang matandang babae. Papasukin mo muna, Gemma. Pinapasok ako sa loob ng bahay at isinalaysay sa akin ng matanda ang isang kwento na labis na nagpatindig sa aking balahibo. Mayroon daw itong anak na dati ay maglalabing 5 taong gulang. Namatay ito dahil sa brain cancer. Nagkaroon ng malignant tumor sa utak at huli na ng madiagnose. Inilihim ng bata ang sakit sa magulang upang huwag mag-alala ang mga ito sa kanya. Tiniis niya ang sakit at ang hirap na dala ng sakit niya. Ipinakita sa akin na matanda ang picture ng bata. Binatilyo na rin kung tutuusin at may itsura. Kapag inaatake siya, inuuntog niya ang kanyang ulo sa pader. Hindi na napigilan ng matanda ang mga luhang nangingilid lamang kanina sa mata. Minsan, naabutan namin dumudugo na ang ulo niya. Hindi na kaya ng kahit anong pain reliever. Tahimik lang ako nakikinig sa sinasabi ng matanda pero parang natataranta na ang mga ugat sa utak ko. Sa isiping ilang gabi na pala ako minumulto. Ang mga kalabog na naririnig ko ay likha lamang ng multo. Pag uwi ko ay para akong wala sa sarili. Tulala.
Nang ikwento ko ito sa aking pamilya ay takot na takot sila. Samantalang ako, matapos marinig ang kwento ng matanda ay parang naawa sa halip na matakot. Buhat noon, madalas ko pa ring maririnig ang pag-uuntog ng ulo sa pader at minsan, may kasama pa itong pag-ungol. Ang hindi ko mawari, naririnig ko lamang iyon kapag ang ayos ko sa sala ay naninigarilyo at umiinom ng alak. Para bang sinasabi sa akin na multo, natigilan ko na ang mga bisyong iyon.